Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang bukas na pinto sa langit, at muli kong narinig ang tinig na gaya ng isang trompeta, na ang sabi, "Umakyat ka rito, at ipakikita ko sa iyo ang darating na mga pangyayari." Walang ano-ano'y, kinasihan ako ng Espiritu, at nakita ko sa langit ang isang trono, at ang nakaluklok doon. Ang mukha niya ay maningning, na gaya ng mahahalagang batong haspe, at kornalina. May isang bahagharing kakulay ng esmeralda sa palibot ng trono. Nakapalibot dito ang 24 pang trono. Nakaluklok ang 24 na matatanda. Puti ang kanilang kasuotan at may koronang ginto ang bawat isa. Mula sa trono'y gumuguhit ang kidlat, kasabay ng malalakas na ugong at nakatutulig na kulog. May 7 nagniningas na sulo sa harap ng trono. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono, may tila dagat na salaming sinlinaw ng kristal. Nakapaligid sa trono sa bawat panig nito ang 4 na nilalang na buhay na punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Katulad naman ng baka ang pangalawa. May mukhang katulad ng tao ang pangatlo, at katulad ng agilang lumilipad ang pang-4. Tig-6 na pakpak ang 4 na nilalang na buhay, at tadtad ng mga mata ang bawat isa. Sa loob at labas, walang tigil ang pag-awit nila araw-gabi. Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan at siyang darating. At habang umaawit sila ng papuri, parangal at pasasalamat sa nakaluklok sa trono, ang nabubuhay magpakailanman, ang 24 na matatanda na may nagpatira pa sa harap ng trono, at sinamba ang nakaluklok doon. Ang nabubuhay magpakailanman. Inialay nila ang kanilang korona sa harap ng trono, at sinasabing, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, paggalang at kapangyarihan, pagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay, at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinanatili." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Aklat ng Pahayag ay tungkol sa 2 bagay. Ang pangyayari dito sa lupa at ang mga pangyayari doon sa langit. Minsan, ang focus niya ay ang mga nangyayari sa lupa. Nilalarawan dito ang kahirapan at kasamaan na nararanasan ng mga Kristiyano. Ito ay ang larangan ng struggle na pakikipagtunggali sa kasamaan. May mga pag-uusig na dumadating sa mga Kristiyano. Minsan, ang focus naman ay nasa langit, kung saan ang lahat ay maluwalhati. Ito naman ang kalagayan ng tagumpay. Ito'y nagpapaala-ala sa atin na habang nag-i-struggle tayo sa mundong ito, may langit na nag-aantay sa atin. At nandun na ang mga nagtagumpay at sila'y maluwalhati na at nag-aantay sa atin. Ang binasa natin ngayon ay ang larawan ng langit sa pangitain ni Juan. May isang matandang marangal na nakaupo sa trono.
Maluwalhati siya at napapaligiran ng mga magagandang kulay tulad ng rainbow at mga makapangyarihang tunog tulad ng kulog. Nakupo sa trono ay pinaligiran ng 24 na mga matatanda na walang sawang sumasamba sa kanya. Ang 24 ay kumakatawan sa lahat ng mga 12 tribu ng Israel sa lumang tipan at 12 grupo na tagasunod sa 12 apostol. Kasama nila ang 4 na nilalang, the 4 creatures, na kumakatawan sa lahat ng kakayahan at kapangyarihan. Sila ay sinasagisag ng 4 na hayop. Ang leon na kumakatawan sa katapangan, ang toro na kumakatawan sa kalakasan, ang agila na kumakatawan sa pagiging maliksi at matayog, at ang tao na kumakatawan sa karunungan. Sila ay puno ng mga mata. Ibig sabihin, palaging gising, palaging nagbabantay. Kasama sila ng 24 na elders na patuloy na sumasamba sa Diyos. At araw at gabi umaawit sila ng banal, banal, banal na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang heavenly liturgy kung saan ang lahat ng kapangyarihan at kapurihan ay inaalay sa Diyos. Inaasahan natin kapag tayo ay mamatay na tayo ay pupunta sa langit at doon tayo mabubuhay na walang hanggan. Ano naman ang gagawin natin doon? Imagine, walang hanggan, walang katapusan. Doon, walang hanggan tayong sasamba sa Diyos. Walang sawa tayong mamamangha sa kadakilaan niya at walang sawa tayong magpupuri sa Kanya. Ganyan kadakila ang Diyos. Hindi natin siya pagsasawaan. Pero, hindi na kailangang mamatay muna bago tayo sumamba sa Diyos. Ngayon sa lupa, ay simulan na natin ang pagsasamba sa Kanya. Sinasamba natin siya kapag sumusunod tayo sa Kanya. Kapag tayo ay nagdarasal at kapag tayo sumasama sa banal na liturhiya. Ang liturgy o paglilingkod natin sa pagsamba sa lupa ay pagkikiisa na natin sa pagsamba sa langit. Ang awit na pagsamba natin ay yung awit din ng mga nilalang, ng mga anghel at ng lahat ng nasa langit. Isipin natin ito kapag sa misa, inaawit natin ang Holy, Holy, Holy is the Lord God Almighty. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Yan din ang inaawit ng mga anghel, ng lahat ng kapangyarihan at lahat ng naligtas sa langit. Nakikiisa tayo sa kanila sa pagsamba sa Diyos. Tunay na banal ka, O Diyos. Ngayon din sa lupa, hindi pa gaano namin nababanaagan ang iyong kabanalan. Pero doon sa langit, mararanasan namin at tunay na lubusan kaming makikiisa sa iyong kabanalan. Pinupuri ka namin, banal na Diyos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.